Magandang tanghali po sa inyong lahat. At bago lahat, nais ko muna sa take advantage itong time na to ay order ka tayo dun sa Tio Paeng para kumain. Aba, diyan lang yun makikita, masarap ang pagkain na. Diyan lang makikita sa 8227 Arcadio Santos, Dr. Arcadio Santos Avenue sa Sukat, San Isidro, Parañaque. Okay, habang nag-antay tayo ng mga balita, nais ko munang dumayo sa iba pang mga bagong balita sa ngayon. O ito, may siguro iba-vlog ko ito kung talaga may kasalanan si Guanzon o wala dun sa Rockwell na insidente. Tapos, ang ano pang ibang ibabalita natin, yung sa ngayon po ay pag-usapan din natin ang one night stand ni Rapi Tulfo sa Viva Max Babes na si Chelsea Ilore at saka yung isa bagong lumabas na magandang babae rin, si Viva Max din, si Montemayor. Tapos tingnan din natin ang kalagayan ni Diskaya kung ano to, at saka yung kay Saldico, titingnan natin may katuturan ba ito. O so anyway, kasi konektado naman ito kay Saldico, yung ating pag-usapan sa ngayon, nais kong pag-usapan kung ano ba ang mangyari kay Saldico matapos na inanunsyo ni BBM na ano na raw, ano tawag nito, na ang passport ni Saldico ay kansilado na. Mahamakin mo si BBM mismo mag-anunsyo. Ang tanong, ang problema naman ay tinanggi naman ito ng abogado ni Saldico. Sabi naman ng abogado ni Saldico ay hindi ito totoo sapagkat ngayon pa lang nila natanggap o kahapon pa lang nila natanggap ang utos ng Sandigan Bayan na sumagot sila sa tanong kung bakit hindi kansilahin ang pasaporte ni Saldico. Sino ba nagsasabi ng totoo? Si BBM o yung abogado ni Saldico? Dito, malalaman mo talaga, yung mga abogado po ay hindi nagsisinungaling pagdating sa ang pag-usapan ay kaso. So, ibig sabihin, nagpapakita naman na nagpapanik na talaga. Nagpapanik si BBM. So, dagdag gusto ko lang din ibalita, siguro himay-may natin mamaya, itong nagsalita si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD na kung saan inanunsyo niya na nagsampa sila ng kaso laban sa mga barangay kapitan sa Iloilo City. Sapagkat daw ay itong mga kapitan at sa opisyal ng barangay, 14 barangay sa Iloilo City, ay kinuha nila yung pera ng mga beneficiaryo sa DSWD na nakatanggap ng AX. Pagkatanggap daw ng AX, pinuntahan daw sila ng mga kapitan sa barangay sa mga bahay nila. At sa 10,000 tinanggap nila mula sa DSWD, kinuha raw 8,000 or 9,000. Ganon po nangyari. Well, pag-usapan natin yan mamaya. Ano pa bang iba? May announcer rin dito si Attorney Rufil Fernandez Banyok na isa sa pinakamagaling na broadcaster sa Cebu City na kanyang in-interview yung spokesperson ni Sara Duterte na si Attorney Ruth Castelo na namimigay sila ng ayuda pa, dugtong ayuda doon sa Cebu sa mga biktima ng mga baha. At nagbigay rin sila ng tinatawag na ayuda para sa mga taong gusto magnegosyo sa ilalim ng negosyo ng programa ni Sara Duterte na magnegosyo today. Ito ay kinlaro din ni Attorney Ruth Castillo
na itong pagbibigay ay matapos na masusi mapag-aralan ang mga aplikante na magnegosyo. So ito ngayon, pag-usapan na natin ngayon, kasi total marami na, ang istorya na mabigat pala ang ebidensya laban kay BBM na siya ang mastermind sa lahat ng pagnanakaw sa flood control projects natin. Bago ko ipresenta, bibigyan ko lang ng konteksto ito. Number one, nasa batas po natin, nasa konstitusyon natin at hindi naman nakaila sa inyo na ang bumubuo at nagpapanukala ng budget o pera na kailanganin gagastusin sa susunod na taon sa ating pamahalaan ay ang presidente ng Pilipinas. Ginagawa yan ng kanyang assistant sa ganong bagay na walang iba kundi yung secretary ng Department of Budget and Management. Sa pagkakataong ito, yung kanyang assistant ay yung magandang babae na maranaw, mataid na babae, si Amina Pangandaman. Tapos si Amina Pangandaman naman, pag maibigay sa House of Representatives, kasi doon magsimula, susuriin ngayon, re-reviewin. Yun lang dapat trabaho ng House of Representatives. Re-reviewin. At pagkatapos na ma-review, pipirma sila kung okay na sa kanila. At ipasa naman sa Senado. Sa Senado din, re-reviewin din ang ginawa ng Presidente at ng House of Representatives. Pagkatapos sila ma-review, masusuri, pipirma ang mga senador. That's step number 3. Step number 4, dahil sigurado naman na yung ni-review ng House ay magkaiba ang resulta kumpara sa ni-review ng Senate, ay kailangan pagtugmain nila sa iisang bersyon para ito pirmahan ng Presidente ng Pilipinas o di kaya i-disapprove ng Presidente ng Pilipinas sakasakali kung okay na. At diyan ay mangyari yan sa tinatawag na Bicameral Conference Committee. Na ang ibig sabihin ng Bicameral Conference Committee ay iyan po ay meeting ng mga representante mula sa House of Representatives at representante mula sa Senate of the Philippines at mag-uusap sila pagtugmain. So ibig sabihin po, kung may sinigit sila na pundo dyan sa level na yan, iyan po ay mangyayari at mangyayari lamang kung papayag ang number 1, Senate President. Na at that time, pinag-usapan natin 2024, si Chis Escudero. Ang Chief ng Finance Committee na at that time ay si Senator Grace po. Ngayon, kailangan papayag din ang Speaker of the House na si Martin Romualdez. At kailangan pumirma din yung Appropriations Committee Chairman na si Saldico. So, apat lang na tao. Yung ibang mga kasapi ng mga member mula sa House at mula sa Senate ay ginagawa labang sila tawag ng mga tao-tao sa bundok na kung ano lang, taga-pirma lang sila, papel lang taga-pirma. Sumasandal sila sa kanilang paniniwala na tama ang ginawa ng kanilang, halimbawa, mga congressmen, sumasandal sa paniniwala na okay na yung ginawa ng kanilang leader na si Speaker Romualdez at saka si House Appropriations Committee Chairman, si Saldico. Na nakipag-usap din sila kuno kay Senate President Chis Escudero at saka Finance Committee Chairman ng Senado na si Grace po. Pero lahat yan, supposedly ay wala dapat papel si BBM dyan. So ibig sabihin, kung papel at legalidad ang pag-usapan, ang partisipasyon ng ating Pangulo ay mula dun sa pagbibigay ng panukala at hanggang sa dulo, pag matapos ng Bicameral Conference Committee, pipirmahan niya. Tapos sa pagpipirma ni BBM bilang presidente, hindi yan automatic pirma. Pwede pa niyang i-disapprove kung gusto niya. Okay. Pero ang totoong nangyari ay kausap ni BBM ang kanyang pinsang buo. Magagawa niya kasi pinsang buo naman niya ang speaker. At ang speaker naman, kausapin niya si Saldico, pero ang presidente pwede rin sa direct tatawag kay Saldico na bilang Appropriations Committee Chairman. Tandaan niyo po, sa history po ng House of Representatives, walang sinumang tao ang magiging Appropriations Committee Chairman
kung ayaw ng presidente. So, ibig sabihin, si presidente ay dapat nandun. Ngayon itong sinabi ni Adeline si Angara, dati si Angara ang chairman ng Finance Committee. Pero bago siya matapos ang term, inappoint siya na bilang secretary ng Department of Education. Kaya nung umalis siya, pumalit si Grace po. At nung nag-bycam sila, si Grace po na po ang tumayo bilang committee chairman ng Finance Committee. So diyan lang umikot-ikot. Tapos ang impluwensya ng presidente ay hindi sa Senate, dito sa Speaker. So Speaker naman mismo magpaliwanag kay Senate President Chis Escudero at magpapaliwanag kay Senate Finance Committee Chairman. Pero ano mangyari? Nagkaroon na ngayon ng compromise agreement. Sasabihin ni Chis Escudero, ayaw namin yung gusto ni Presidente. Maliban na lamang kung bigyan nyo kami ng paaming budget din. Ganun po ang gagawin nila. So hingi din sila ng budget. So pagka ganun, palit-palitan na yan, sabi, ang mangyari, si Chis Escudero, lumalabas na ngayon, meron din siyang proyekto. Meron din siyang insertion. Lumalabas si Grace po, meron din siyang insertion. Pero si binitbit nilang dalawa, siyempre, kakampi nila yung, kung sino kakampi na senador, kagaya Jinggoy, kagaya kay Joel Villanueva, kung sino pa ibang kakampi nila, ay si Mark Villar. Isasama nila sa negosasyon. Kailangan ng mga proyekto namin, bawat isang senador, so dahil ayaw ni Chis na magagalit ang sinumang senador sa kanya, so lahat ng senador na member ng Senate that time ay maglalagay ng kani-kanyang insertion. Kaya ipinasok ang insertion ni Rapi Tulfo na 5 billion, kay Riz Hontiveros na 3 billion, hindi na tinanggal. Tapos yung iba pa na ipasok. Kaya walang karapatan ng kahit senador na magsabi wala silang insertion. Much more with Risa. Si Risa ay lumalabas na nagkukunwari, papapabeauty lang sa harap ng madla na kuno ay malinis siya. Pero hindi po. Itanong niyo pa kay Ronald Llamas. Okay? Ganun lang po ang proseso. Ngayon, because of that is the procedure at sumusunod kay BBM, itong speaker at itong House Committee Chairman on Appropriations ay siguraduhin nila na pag binigay na nila kay Bongbong Marcos ang budget, ay pipirmahan lang ni Bongbong. So, nangyari, si Bongbong ang mag-umpisa, si Bongbong ang magtatapos. So, sa makatwid, si Bongbong ang nakakalam kung ano mga proyekto ang kasama sa sindikato. Bakit napakarami ng flood control projects? Umabot po sa mahigit 500 plus billion. Sabi ni Carpio ay 400 plus, pero hindi, mas mataas pa. So anyway, what is important is binawasan kasi sumubra kaysa inuutos ng konstitusyon na dapat pinakamataas sa budget ay yung edukasyon. Pero tumaas ang edukasyon, 900 plus billion lang. Ang flood control projects kasama dun sa DPWH ay 1 trillion. So binawasan ang budget ng DPWH ng 26 billion. Yun po ang binato ni Marcos ang dinisapprove. So mali po yung mga press release ni Auntie Claire Castro na 194 billion po ang tinanggal daw. Sabi na, paano mangyari? Illogical para sabihin nyo na si Bongbong Marcos ang humingi na isingit ang 100 billion, gayong binito niya ang 194 billion. Mali si Ma'am Claire Castro. Pero bakit mali? Ito pong katwiran. Ang binito po ni Marcos sa DPWH ay 26 billion at hindi niya binito yung mga hiningi na 100 billion na isingit. Bagko sabi ni Lacson, may 1 billion lamang na binito. So, ibig sabihin, 26 billion lamang ang binito. Tapos, meron pang ibang binito na mga 108 or 106 billion. Pero doon naman po yun, binito din sa unprogrammed funds. Nagtataka ako doon. Maraming nagtataka. Bakit mo ibibito unprogrammed funds? Unprogrammed appropriations? Wala na nga unprogrammed appropriations. Wala ng pera yan eh. Siningit lang sakasakali may sobrang pera eh. Binito pa. So, ibig sabihin, yan po nagpapakita na mali talaga yung kwento
yung argumento nila ni Attorney Castro na 194 billion ang binito ni Marcos. Yes, 194 from 26 billion na pondo. Ang sa akong 194 billion, ang more than 168 billion ay walang pondo. So, yan ang napapakita, number one evidence ko kung bakit ay talagang totoo na magnanakaw mastermind si Marcos. Kaya pakinggan natin ang paliwanag palalo ni Mike Defensor sa interview kay King of Interviews, si Boy Abonda. So, pakinggan natin po. At babanggitin niyo dyan yung koneksyon ni Guteza, koneksyon ni Saldico, koneksyon ng mga tauhan ni Saldico na siyang actual na nag-deliver ng pera, nagbilang at nag-deliver. Tapos ikikwento ni sino to, ni Mike Defensor na bago pala ipadala pera, kinuna ni Saldico ng litrato bawat isang maleta. At magaling, talagang naka-ledger ang lahat. So kung lalabas si Saldico, patay ka, bata ka. Kompleto. Pinicturan, binuksan isa-isang maleta at pinicturan. Pagkatapos, may mga text message pa siyang ilalabas, sabi ng abogado ni Saldico. Kompleto siya sa video, sa text message, sa chat message. Yan po ang mga ebidensya ni Saldico na kung sakasakali pilitin nilang dumating sa Pilipinas, patay kang, bata ka. Mabibisto, matitimbog ng husto si BBM at saka si Romualdez. Yung dalawang magpinsang ito ay kinain nila yung pera ng bayan para sa kanilang bulsa lamang mapunta. Mga punyeta mga ito. Pakinggan muna natin siya bago tayo magalit ng gusto. Si Boy Abonda interviewing Mike Defensor Santiago. Mike Defensor. Hindi pala Santiago. Defensor pala, Mike Defensor. Ang Santiago na pala yung kanang tita na si Miriam Defensor. Kinalalagyan ng bansa, saan mapupunta ang lahat ng ingay ng itong mga rallies, itong mga investigations. Where is this going? What is happening sa iyong pananaw? Our country now is suffering from this economically. We have confidence problem from investors, not only from foreign investors, but even local investors. Ang tao galit. Ang tao galit. And, if a government would have to deal with this kind of situation, that there's lack of confidence, maraming uncertainties, talagang masama para sa bansa. Saan tayo pupunta dito? Well, hindi naman natin masabi, no? Parang kung ano yung direksyon ng ating bansa, kung saan siya mapupunta. But definitely, we have to correct what's happening. Definitely, we have to address the political corruption that we are seeing now, the moral degradation in the institutions, in the persons involved in the institutions, not only sa executive, but we see it now in Congress, both in Congress and in the House of Representatives and the Senate. And parang palala ng palala. And I'm afraid for our country. I have the trust. I have this faith in our people, but we have to act. We cannot just stop. We really have to act on all these things and address the problem of our country. Ito ba ang pinakamalala? Ito ang pinakamalala, boy, kasi yung nakita natin ngayon, yun na yung budget process. Now we have 6 trillion in budget, di ba? Tapos, of course, inuutang natin dyan almost 2 trillion a year just to cover up the budget. Yung paggawa pa lang ng budget, inaayos na nila, meron na silang hatian, at nagkakaprograma sila sa insertions, as we have heard. Kasi di ba, pagka nag-present ang Pangulo ng budget, ipipresenta niya yan sa Kongreso, i-review yan ang lahat. Makikita mo na. Like when I was a congressman in the 3rd district, alam ko na yung pupuntang budget sa distrito ko. And then outside of that, people lobby for more budgets in their district, kung ano kailangan nila. Kailan nangyayari yung lobbying ngayon, Mike? That's even before the BICAM? Or here, is it during the BICAM? It's even before the BICAM, and it especially happens during BICAM. Kasi parang sa BICAM, maliit na grupo na lang eh. The Committee on Appropriations, which is Saldico, and at that time, itong Senator Grace Poy na Committee of Finance sa Senado. Dapat pinasok na lahat ng budget dun. Inaayos nila yun, kung ano yung mga kailangan nilang gusto nilang ilagay na flood control projects, ilalagay nila doon. And then, upon release, may mga kausap na rin sila in the districts. And I'm sorry, boy, for saying this, at kailangan lamang ito ng taong bayan, ang pinuro ng sindikato,
si Presidente. Committee on Appropriations, sabi ko, fixes all the budget, ayusin natin ng kontrata. Speaker of the House, Martin Romualdez, aprobahan nila yon. Pagkatapos pipirma ng Pangulo ang releases ng mga pondong to. Kaya sinabi ko na nga, nung nakita ko na at sinabi ni Saldi ko na di-deliver siya ng pera kay Presidente, organisado to. Okay. Sabi nung unang video ni Zaldico, siya nautusan ng presidente na 100 billion insertion. Siya ang nagsabi na hindi pwede, ang 50 billion, ganito, in excess. We all saw that thing. Yes, Diba? yes. Explain to us more kung ano ang nangyari doon. Okay, initially kasi, when Gutesa came out, in fact, boy, ang panawagan ko was, you have to present Martin Romualdez. Kasi ang sabi ni Gutesa, nagdi-deliver kami ng pera kay Martin Romualdez. That's it. In fact, to be fair to the president at the time, tinanong ko po si Gutesa, nagdi-deliver ba kayo kay Presidente? Sabi niya, sir, hindi ko alam. Never ako nakasama. Kay Speaker Martin lang po. Sandali lang Medyo na palpak naman, may umatake na naman sa atin. Ulitin natin. Napansin ko po sa huling mga araw na may magla-live ako, may umatake, naputol ang live natin. Sandali lang. Ulitin natin. Dalag, may bagay muna ako ng protection. Hinakto naman ako. Hinakto naman po ako. Napapansin ko po yan Lagi po akong hinahack. Maglagay lang ako ng protection. Pwede ko na siguro i-play ito. Isisingit ko lamang ito because I heard an interview of Congressman Toby Chanco Yes. na ayon sa kanya ay ang naratiba ay may nagdi-deliver ng pera sa presidente doon sa Malacanang. Particularly a certain house in front of the Malacanang. Aguado. Na ayon sa kanya ay walang kinalaman ng presidente dahil ito ay bahay ni former Speaker Martin Romualdez. That's correct. How does it play into your now? Okay. Si Congressman Toby Tiangco, yung kanyang kinikwento lahat, no? On the insertions, what happened. Tama yun I think ang difference lang namin is, where does it stop? Kay Congressman Toby Tiangco, ang pinapoint out niya, hindi umabot kay Presidente yan. Ako, ang pinapoint out ko, okay, etong mga kasama niya, yung kanyang henchman, Committee on Appropriations, sinasabi, tumanggap siya. Number 1. Number 2, siya nag-approve ng budget. Number 3, and most importantly, siya nagre-release ng budget. So on all counts, merong responsibilidad ang presidente para sa akin. Allegation lang naman ito. Okay, pwede bang halimbawa, let's take out the names. Okay, let's take out the names. We have a Speaker of the House who's corrupt. Okay, ito'y gumagalaw, nagnanakaw sa pera ng bayan. Okay. Kaya ba ng Speaker gumalaw na hindi alam ng presidente? I'll tell you this. Pag tinignan mo yung flood control programs, there is a program under NEDA, National yung Development Authority, National Economic Development Authority, NEDA. Merong programa ang DPWA. So nakikita nila talaga yung requirements ng flood control based on the development of our country. So sinasubmit nila yung budget based on the NEDA flood control authority. So alam po kagad, pag submit po pa lang, ito yung mga programang gusto mo. Pag na lumabas na to, at kung saan-saan na lumabas yung mga flood control na hindi naman kailangan, not required, not part of the program, you know that there's already a problem. Now,
in the release of those projects, again, dadaan na naman sa iya. The approval is with you, and then the releases are with you. Pag nakita mo yung program gumagalaw, even before the program budget is moving, then you know that there's a Yan ang problem. tinutukoy ni Mike Defensor. Ang approval kay BBM. Magsimula kay BBM. Pagkatapos final na pirma kay BBM. So imposible na hindi mo nakita ang mga proyekto ng mga salaula. Magtataka ka. And ang nangyari dito, boy, kasi, kaya naman naging malaki yan tong usapan na to, you're talking of 300 congressmen. Lahat Klaro sila natin required. naging malaki ang dayaan, ang pagnanakaw dahil kailangan mabigyan ni BBM ng pera ang mga congressmen na kanyang kakampi. Kung hindi magre-reveal din sa kanya, taob ang kaldero niya. Sa 25%. Lahat sila. So, alam nila lahat at nagugulat sila, ang laki naman. Bakit naman ganon? Lumaki po yan sapagkat 360 ng congressmen. Ang kakampi niya ng mga congressmen ay 215. Yung pumirma, sabihin natin hanggang 290. At bibigyan ng tig 1 billion ng bawat isa. So lalaki talaga yung ng flood control projects para kumita naman mga congressmen na pumirma kapalit ng pirma nila sa impeachment laban kay Sara Duterte, which ay naniwala ako gagamitin na parehong taktika sa pangalawang impeachment na reklamo laban kay Sara na gagawin nila. So papatuloy natin. One pointing of, boy, is, again, without personalities, naging systemic and organized. What's happening? Dati, presidente ka, may mga departments, merong gumalaw dito sa, let's say, DSWD. Merong gumalaw ng kung ano mga whatever bidding that they have there. Let's say, rice for Baguio. Hindi mo na makikita yun as president. Diba? Wala ka nang alam doon. Pero if you're talking of billions of pesos, iba yun. Iba yun. Between the Speaker of the House at an APRO, kaya ba gumalaw ng APRO Oh no. na hindi alam ng Speaker? Never. Cannot, never. So, puntahan natin ang kwento ni Zaldico. Bakit, Mike, sinasabi ni Zaldi na hindi ako kumita ng isang kusing dito sa perang pinag-uusapan? Okay? Tinanong din sa akin yan. And in fact, ako sasabihin ko taga dito sa iyo, boy, hindi ako naniniwala. Kasama ka dyan, involved ka dyan, kumita ka dyan. Pero alam ko rin na buwaporma sila from a legal point of view. Okay. That at a certain point, they would have to defend themselves. No? Kaya sinasabi niya na ganito. Pero as to the paper trail, as to the ledger, alam mo si Saldi, may libro eh. Hindi ko ito, kakwento ko, boy, hindi ko maintindihan to eh. Sabi ni Sergeant Gotesa, inakyat po namin, sir, yung 45 na mga, 46 ng mga maleta. Inakyat niya, sabi ko, parang illogical, ang bigat eh. Sabi ko, bakit yung ginagawa yun, Sarge? Sabi niya, sir, hindi ko alam eh. Tapos naisip ko ngayon that is coming out, pinipicturan niya. Pinipicturan niya lahat ng maleta, pagkatapos ng deliver na. Kasi boy, dito hindi na bilangan ng pera. Biluhan na. Kino. Sabi ko, paano pagbilang ng pera? Ang dami nun. Sir, may kilo ho. Sabi niya, alam niyo ba, sir, na ang 1 kilo, nung ko lang din nalaman, ang 1 milyon is 1 kilo. And sabi niya, ang isang bag na gano'n, naglalaman po ng 48 million. Okay. So sabi ko, paano mo nalaman 48 million? Kasi po may post-it. So, pinipicturean pala niya, nire-ledger niya, lahat din-document niya. So lahat ng to, documented niya. So the question is, bakit siya iba yung sinasabi niya, hindi siya kumita? I would think advised by the lawyer. Huwag mo na sabihin ko, huwag mo na sabihin, si Saldi, sinasabihan siya ng gano'n. Pero as to the truth and veracity of what he was talking about, totoo yun. Bakit niya ginagawa yun? Para sasabihin niya, ito 30 maleta diniliver ko sa'yo. 40 maleta diniliver ko sa'yo. Now, I'm putting it together na, ay, huwag kala yun. Pero hindi kasi na 15 lang ang akin ha, yung 31 na punta sa'yo. Ay, happy ano na ginagawa. Ito pa, sabi sa akin ni Sergeant Cortesa, every day may nagdi-deliver ng pera. Sa Ladybug, sa Valle Verde. Sabi ko, saan galing ang pera? Sabi niya, sir, hindi ko alam eh. Hindi ko nakikita. Basta si Mark Texay, itong dalawang tayo, hindi pa ito pinapatawan, and si Paul Estrada po, ang tumatanggap. Iniipon sila ay staff ni Saldico. Okay. Kinukuha nila yung pera, iniipon po nila, pagkatapos po nun, i-deliver na namin. So, ang delivery nila is 3 times a week. On average, boy, I think, hindi bababa ng 1 billion ang delivery every 3 days. Can you imagine, ito yung
klase ng gobyerno na nakikita natin. Balikan ko lang yung corruption, Mike. Kasi you have the political actors dito sa isang banda. Tapos meron kang sistema. Paano pa ang nangyayari? Halimbawa, let's talk about DPWH. Ang nagre-release ng pera, halimbawa, napunta ay 3 billion sa isang kongresista. Yes. Saan ang gagaling ang pagbabawas? I'm not talking anymore about the 100 billion in Serio, etc. Yung doon na sa, paano ba kumikita? Paano ba ang corruption nagaganap? Pag pumasok sa isang district ang mga contractors, usually may kaibigan na sila dyan, may kasama na sila dyan. So when they make a bid, okay, mananalo yung kaibigan and then may arrangement siya sa congressman kung sino man yung nakopo. And it's been happening. It's an open secret in Congress, open secret in DPWH. I'm not going to dignify Zaldico's statement. Yun ang sinabi ng presidente ng Pilipinas. Ang sinasabi nila ay, hindi naman sworn statement ang sinasabi ni Zaldico. Wala namang ebidensya. I mean, these are all his statements. Ba't kami maniniwala? Unang-una, si Saldico, dati pa lang sinasabing may kinalaman. Okay, for 4 months, hindi nila kinusuan si Saldico. Ang sinasabi nila si Saldico may problema. Si Saldico mastermind. Si Saldico magnanakaw. Siya ang gumawa ng lahat ng to. Ngayon, nagsalita yung magnanakaw. That has probative value. And I'd like to borrow hindi ko to idea, sabi ni Atty. Respicio, sabi ni Harold, sabi niya may gunman na Marel pumatay. Nung nahuling gunman, sabi niya, ito yung mastermind. Parating binibigyan ng value yun. Now, in the case of Saldico, sabi niya, umuwi ka rito para anuhan mo. You take an oath and you Face the music. face the music. Ako hindi. He can do it. Hindi. Kung ako tanungin mo, kunwari lang yun, napapauwiin para ipalabas na sa mamamayan na totoo si BBM. Pero katotohanan dyan, pag umuwi na si Saldico, ay patay kang bata ka. Lalabas ang lahat kasi may bitbit siya mga chat evidence. May bitbit siya ng mga litrato na kinunan ng litrato ang mga perang laman ng mga maleta bago ipinahatid ang maleta kay Romualdez at saka kay BBM. Ganun po ang katotohanan yan. At saka, halata naman na sinungaling si BBM. Bakit? Ikararating pa lang sa kamay ng abogado ni Saldico ang utos ng Sandigan Bayan na magpaliwanag si Saldico kung bakit hindi kansilahin ang kanyang passport sa hindi kanyang pag-uwi. Yan ang tanong. So ngayon, katatagap pa lamang kahapon ng abogado ni Saldico. Ibig sabihin wala pa pong utos ang Sandigan Bayan na kansilahin ang passport ni Saldico. Ang tanong ulit, bakit naman si BBM pa mismo nag-anunsyo na kansilahin? Utos pa lang yun na magpapaliwanag bakit hindi kansilahin at inanunsyo mo na kansilahin, pinangungunahan mo ang bayan. Ang kagustuhan mo namang mangyari, BBM, ay ipakita sa mga botante na karamihan ay mangmang dahil hindi naintindihan ang sitwasyon na maniwala sa iyo na tinitira mo si Saldico at gusto mong ipahiwatig ang lahat ng kwento ng Saldico ay hindi totoo kaya mo siya pinapauwi para humarap sa korte dito. Pero ang totoo ay hindi mo yun gusto mangyari. O bakit? Si Saldico lang. Bakit hindi niya pinatawag yung tauhan ni Saldico? Si Mark Tiksay at saka si John Paul Estrada na siya mismo aktual na nagbibilang ng pera at aktual na nag-deliver ng mga malay-maleta. Oy, Presidente, huwag ka magsinungaling sa tao. O ito, pakinggan natin pagpatuloy ang si Mike Defensor. Abroad. He can do it na pwede siyang pumunta sa consulate or sa embassy, ipa-notarize niya doon sa embahada natin. Pangalawa, yung Senado o yung ICI, anyway, yung ICI wala namang rules. But yung Senate, may rules yan. They can always suspend the rules and accept a Zoom confession under oath ni Saldico. It can be done. Pero magugulat Pero bakit ka. hindi pinatuloy ni Lacson? Nag-anunsyo si Blue Ribbon Committee Chairman Lacson na mag-Zoom daw. Yun sa panahon na akala niya ay kakampi pa ni Bongbong Marcos si Saldico. Pero biglang nagbago, hindi na daw matutuloy. Yun pala, nagbago si Saldico kasi kung itinuloy ang Zoom na meeting at titistigo si Saldico mula sa abroad, ay
patay ka bata ka sasabihin ang totoo na si BBM ang mastermind. 4 na buwan tahimik sila. Nung nagsalita na siya ng Bongbong Marcos, I think in 7 days na-file siya ng kaso. In Dati 7 nang wala pang indikasyon na si Saldico ay magsasalita laban kay BBM, 4 na buwan hindi nila mapakansela ang passport. Pero nung nagsalita, kinasuhan kaagad. days maka-cancel ang passport niya. May 2 pang tao, Mart Tekzay and Paul Bakit hindi Estrada. kayo Hanggang gumagalaw? ngayon, hindi ko pa narinig po. Hindi kayo gumagalaw kay Mark Tiksay Any tsaka kay John investigation. Paul Estrada na siya actual mismo nagbibilang ng pera na tinanggap ni Saldico mula sa mga deliveries ni na Henry Alcantara, nila ni Bryce, nila ni mga congressmen kagaya ni Eric Yap. Oh, bakit wala? Bakit hindi niyo pinapataw? Bakit hindi niyo kinakasuhan ito? Never been, walang case 5, sinabi ni Alcantara pangalan, sinabi ni Saldico pangalan, sinabi ni Bernardo pangalan. Pero hindi sila nagtatago. They can be found. They're just waiting to be invited. In the same way that they're looking after, they're chasing Saldico, they can do that to Mart Tekzay and to Paul Estrada. Etong dalawang to, assistant lang to ni Saldico. Si Saldico may pera yan, he can hide, he can go anywhere, may mga eroplano siya. Etong dalawang to, in 3 days, kaya nila mapauwi ito. At nagtatanong ka at itinanong mo na ito ng ilang beses kung bakit hindi pa sila ipinapatawag That's correct. ng either ICI or ng Senado. Pag itong dalawa nagsalita, hindi ko alam, sigurado ako kay Martin Romualdez. Hindi ko alam kung si Presidente alam din nila because ito ang dalawang assistants ni Saldi na nagdi-deliver ng Yan. pera. Anong ibig sabihin ng hindi ka sigurado kay Martin Romualdez? Sigurado ako Na na nagdi-deliver to kay Martin Romualdez because Gutesa also already mentioned it. Pero ang sabi nga nila, may delivery kay Pangulong Marcos. So Mart Tekzay and Paul Estrada would know. Ito ang magko-corroborate sa sinasabi ni Saldico. in your estimation, Mike, makukuha ang dalawang ito? Ipapatawag ang dalawang ito? Kung gusto talaga nila. Kung ang script kasi nila boy is, ang script nila final. Saldico ang mastermind. Kasama yung DPWH officials. Kasama yung mga congressmen. May sinabi sila E.S. Bersamin at saka Pangandaman na wala na, kumimik na. Di natin alam nangyari. May mga dinamay silang senador at saka mga congressmen. Si Martin Romualdez hanggang ngayon wala pang kaso. So ano ang aking pananaw? Binabalansin nila, tinitingnan nila. Kung tanggap na ng tao, natahimik na. But as long as the people will continue to protest, the people will continue to reject the script that they're proposing, the script will come out. What happened between Zaldi and Martin Romualdez? From what I understand, and this is coming from talks from friends of Saldi, na nung una, protect all. No case, no worry, stay away, get out of the country. Then eventually nagka-problema. And then they're seeing the cases coming out, may final na sa kanya, lumalabas na, parang, uy, ako lang maiipit dito. And then eventually, I would think na si Saldi said, okay na to. Kasi if you're looking at from Saldi's perspective, tauhan nyo lang ako eh. Diba? Third in hierarchy ako. Ang malaking bulto ng pera, dinideliver ko sa inyo. And after 2 years, even if they survive what is happening, si Saldi will always be in jail. Diba? Pero, pag nagsalita na siya ngayon at sinabi niya talaga na hindi siya at merong ibang mastermind, then it could be a different situation for him in the future. Pero your advice to Saldico, if you were asked, is for him not come home. As of now, hindi. Kasi, delikado eh. You know, Gutesa, what happened to him? What happened to him? Okay. Let's go to Gutesa. Okay, he went to the Senate. Tapos, Pero bago Senado, Mike, paano natagpuan si Sergeant Gutesa? okay, maraming mga haka-haka. Sabi nila si GMA yan, inutusan si Mike. Ano mo ba yung mga sinasabi? Former President. Former President. Tapos, may connection yun kay Inday Sara, may kung ano no. Simple. A friend of mine went to my office and we were talking and he said, Mike, bakit gusto mong pakinggan to? Sabi ko niyan, ito yung isa sa mga nagdi-deliver ng pera. Doon sa case ni Saldico. Sabi ko talaga, to si Gutesa and I spoke about it, snippets, kwento-kwento. O sir, nagdala kami ganito, nagulat na kami. Sa baha pala yun, sa flood control pala yung pera na yun. Kinuwento niya yung isang kasama Hindi niya. na siya, Mike. Hindi.
nagkita talaga. Nagpunta siya sa'kin. Okay. Nagpunta siya tapos the reason why siya nagkuwento sa'kin kasi that time, Senator Marcoleta was chairman of the Blue Ribbon Committee. So, I guess he wanted to give guidance or he wanted to tell his side of the story. I went to Senator Marcoleta, sabi ko, "Gusto mo kausapin ng tao 'to?" Sabi, "Sino ba yan? Kilala mo ba yan?" Sabi ko, "Kilala ko, yung nagpakilala, entrusted ko yung nagpakilala. And I'm sure, okay itong sinasabi ni Sergeant Gutesa." Sinabi ni Gutesa, nagkuwento siya. Lahat ng kinukuwento niya. Marcoleta appealed to him. Sabi ni Marcoleta, Senator Marcoleta, "Alam mo Sarge," sabi niya, "itong nangyari sa bansa natin grabe na. Itong ganito," sabi niya, "sobra na. Maawa na tayo sa mga anak natin." Sabi niya, "Kung pwede, magsalita ka na." Kasi supposedly, grupo sila na magsasalita. Alam mo, nung nag-uusap kami ni Sergeant Gutesa, sabi niya, "Sir, ano yung tingin mo mangyari sa akin?" Sabi ko, "Alam mo Sarge, normal yan, babatikusin ka, sisikat ka." Ang sabi pa niya sa akin eh, "Wala naman sir sila mababatiko sa akin, sundalo lang naman ako." Why was he coming out? Why was he willing to talk? Mukhang sa circles nila, nag-uusap sila ng, grabe ito pala yun, ito pala yung pera. Tapos binaha yung kamag-anakan niya, binaha yung asawa, yung pamilya nung isa. So may personal na harana sana ganun. Oo, tapos parang inaano nila, ito pala yung perang dinideliver natin kasi flood control eh, height of the flood control investigation. Tapos yun nga, nakikita lang billion-billion. So, when Sergeant Gutesa eventually decided, one of the provisions of this affidavit was nagre-request siya ng witness protection program. Pero nagulat ako nung Senate hearing, hindi naman niya nireject. Sabi niya hindi niya. Lisa, oo, napanood ko yun. Oo. Initially, after nung hindi na kami nagkita, kinupkup siya ng mga I'm kasama. sorry, Mike. Tama ba? Publicly niya sinabi na hindi niya kailangan. Yes. Di ba? Yes. Okay. Pagkatapos, after nun boy, nawala na siya. Hindi kami nag-uusap lang kami through a third party. And then sabi, okay siya lahat ng reports, okay naman siya, tapos yung pamilya, okay naman. Then eventually, nang nakuha ng reports, hindi na siya makalabas. Detained na siya. Pagkatapos doon, di ba na-deny yung Navy, okay lang sa akin. I mean, it's okay, I understand that they have to deny it. Ngayon ata wala na siya doon. Meron kami nakukuha reports kung nasan siya. But anyway, boy, napabaliktad na nila. Oh, because just before the first video of Zaldico, napabalita that he recanted. Yes. Oo, na bumaligtad na babawiin niya lahat ang kanyang sinabi. Yes. So what is your story? Nung nalaman ko na yung pag-recant niya at yung dinedyo pa siya, yun yung pagkakalam ko, no? Coming from the reports, coming from the family, siyempre nalungkot ako. Tapos medyo nagalit ako. But eventually naisip ko, hindi kawawa yung tao eh. Paano mo sisisihin yung isang tao na nag-isip para sa bayan, pagkatapos ngayon naman yung pamilya na iniipit. Yung pamilya niya may danger. So, kung ako man yun, siguro pipirmahan ko lahat ng papapirmahan nila at sasabihin ko lahat ng gusto na sabihin. Kaya nga nag-a-appeal ako, napakawala na nila because nung sinabi ng ni Saldico na nagdi-deliver akong pera, sabi ko, okay na. At least si Gutesa, hindi na siya yung main na naging problema. Sige. And biglang sinabi ng second part, totoo lahat na sinabi ni Gutesa. Ako sabi ko, nawala na naman. Hindi na after that, hindi na namin siya alam kung nasaan. I will not engage, sabi ng presidente. My conscience is clear, sabi ni Martin Romualdez. May mga calls pa na, no, we're not going to call for anybody's resignation. This is transparency rally. This is an accountability rally. What do you make of this whole thing, Mike? You know, the problem with is that they're saying, para sa akin, boy, pag sinabi mong BBM resign, it is not only about the person. It is the office of the president. You have failed in governance. You have failed in stopping corruption in your administration. And I will go even to the extreme of saying, you knew and you were the head of the organized corruption happening in government. Now, up to the president to prove himself innocent. Kailangan niyan sagutin si Saldico. For 3 years, he was the chairman of the Committee on Appropriations. You do not become Committee Appropriations chairman if the president doesn't want you to be the chairman. The Speaker of the House, poder din ng presidente yan. Sa lahat ng naging eleksyon ng speakership, pag sinabi ng presidente itong dapat na speaker, ito yung magiging speaker.
Ngayon, mas gusto ko pa nga yung ibang nagsasabi na BBM Sara resign, 'di ba? Congress abolish, Senate abolish, puro kayo corrupt. Mas malinaw pa sa akin yung gano'ng panawagan. Pero sa akin naman extreme 'yun. Because from my point of view, etong kay presidente na nangyaring corruption with the budget came from his office, headed by his office as president of the country. Speaker, Committee on Appropriations. Sabi nila, may corruption din dito sa OVP eh. Okay, sinasabi niyo OVP. First and foremost, pending yan sa COA. You're talking of 970 million, 800 million pesos. The actual na pinag-iimbestigahan ngayon sa COA, out of 125 million, is 73 million pesos. I'm not gonna go into details, but the point is, you read the COA review of all departments. On average, DSWD, lacking of documents, deficiencies, 5 to 10 billion. Pupunta ka ng DPWH, 50 billion pesos. Pumunta ka ng Department of Health, lacking in documentation, requirements, deficiencies, rejected, disallowed. Ilan tong bilyong piso? Ang punto ko, yung mga opisina lahat nagkakaproblema from time to time as a public office. Because when the COA reviews your budget, you have to make proper submission. You have to complete the requirements. Lahat kami may mga pending reviews. Pero itong corruption na nangyari, na insertion, delivery, klaro laking kwento ni Saldico. Klaro na nakikita natin sa program funds. So, going back to my point, sabi mo, re-reject lang nila, hindi totoo. Tama. At yun naman talaga ang magiging legal position ng mga taong to. Pero, hindi tanga ang taong bayan. Hindi tanga ang mga taong nanonood, nakikita, na ano talaga yung nangyari. Everyone reads, everyone tries to find out ano ba nangyari sa bansa. At lahat tayo bulat. Lahat tayo parang, wow, shock. Ganito ba talaga nangyayari? Diba? Okay. There are also people now who are taking the position of, okay, anybody but Sara. Hindi kasi yun ang ating saligang batas eh. That's the political component of this whole mess. Yes. Kasi it's not purely a corruption issue. There's politics involved. Yes. Kahit na sino, wag lang sa Sara. Okay. Ako, nung eleksyon, ang kakampi ko si BBM at si Inday Sara. I've never spoken against the president until this time. I've been very quiet. I'm in the private sector, tahimik ako. When Gutesa came out, Saldico came out, and I saw the entire process of what they were doing, grabe. Ngayon, if you observe and if you notice, talagang lumalabas ako at nagsasalita. At walang kinalaman dito ang former President Gloria Macapagal-Arroyo. Wala. You Wala were talaga. asked by the former president to speak out, Yes. to take care of Gutesa. Walang kinalaman dito si former President Gloria. Yes, and now I've been coming out on my own. I don't need President Gloria Macapagal-Arroyo to guide me or to tell me where to go. Good. To be fair to CP Inday na, hindi kami nag-usap, kami nakikita. Number one, inaatake niyo siya dahil kung sa naging problema ng tatay niya. Hindi naman problema ni Inday Sara yung EJK eh. Nung mayor naman siya, wala naman EJK. If Inday Sara will resume the presidency, whatever personal sentiments she has, whatever hurt, whatever feelings of hatred and anger that she has to set it aside. Kailangan bansa ang una. Tanggalin niya yung sentimiento, bansa ang unahin niya. At inuulit ko, in the next 2 years, assuming nakapag-assume siya at puro away, puro gantihan, hindi, she will not be the correct president in 2020. Kasi Okay, nasabi ko so naman, ngayon, ang pag-usapan naman natin ngayon ay including total Sara Duterte ng ang usapan nila dyan, hindi na konektado sa akin yung topic ngayon. Nais ko lang ipakita sa ngayon po para makita nyo naman ulit na totoo talaga ang mga pera na billion-billion na binibigay kada buwan ni Saldico kay BBM. Ay ipapakita ko ang lahat ng hinatid na mga mali-maletang pera. Ito, wag na kayo magmaang-maangan. Ito po ang katotohanan. O, nakita niyo yan? Kita niyo ba yan? Yan po yung palakihin natin. Yan. Ito po, ang malitang pera na to ay May 1, 2024, deliver 1 billion delivered to RR, Romualdez Residence,
at dineliver niya ng alas 8:03 ng gabi. Next, number 1 yan. Number 2, October 2, 2024. 1 billion dineliver kay RR Romualdez Residence, 7:30 p.m. That's number 2. Kita niyo mga maleta na yan. Number 3, June 14, 2024. Dineliver 1 billion kay Romualdez Residence, 7:56 p.m. So number 4, November 29, 2024. Dineliver 1 billion kay 28 na balita yun kay Romualdez Residence, alas 8:54 ng gabi. Number 5, January 11, 2025, dineliver 500 million sa bahay ni Romualdez, alas 6:49 ng gabi. Number 6, 250 million dineliver sa bahay ni Romualdez, December 14, 2024, alas 8:34 ng gabi. Pangpito, July 16, 2024, dineliver 1 billion sa bahay ni Martin Romualdez at sa oras na alas 7:14 ng gabi. Number 9, January 17, 2025, 500 million. Alas 5:44 ng gabi dineliver. Number 10, sa August 8, 2024, dineliver sa bahay ni Romualdez alas 2 ng hapon. Total 500 million. Number 11, June 3, 2024, cash out 1 billion sa bahay ni Romualdez alas 9 ng gabi. Number 12, March 12, 2024, cash out 35 luggages, 35 na balita, 1 billion dineliver sa bahay ni Romualdez ng alas 7:27 ng gabi. Number 19, hindi nakawala na ako sa bilang ko. November 15, 2024, cash out 1 billion, alas 8:26 ng hapon dineliver sa bahay ni Romualdez. Number 20 nata to, August 16, 2024. Iba naman ito na August 16 at July 16 kanina. Total 400 million. Alas 6:23 ng hapon i-deliver. Ayan. September 16, 2024, mga 21 nata to. Cash out 18 luggages, total 500 million, alas 9:18 ng gabi dineliver. Sunod, cash out ulit, July 15, 2025. Dineliver sa bahay ni Martin Romualdez, kahalaga ng 500 million, alas 7:12 ng gabi. February 1, 2025, 500 million dineliver sa bahay ni Romualdez, alas 6:33 ng gabi. Sunod, July 27, 2024, cash out dineliver 1 billion sa bahay ni Martin Romualdez, alas 8:13 ng gabi. Tapos, February 10, 2025, cash out dineliver 500 million sa bahay ni Romualdez, alas 6:34. Tapos, May 14, 1 billion dineliver sa bahay ni Romualdez, alas 10:14 ng gabi. Tapos, cash out naman, 500 million dineliver sa bahay ni Romualdez, alas 7:04 ng gabi. Tapos, January 12, 2025, cash out, dineliver 500 million sa bahay ni Martin Romualdez, alas 8:05 ng gabi. Number 16, 2024, 1 billion dineliver sa bahay ni Martin Romualdez, alas 4 ng hapon. Tapos, March 11, a total of 500 million dineliver sa bahay ni Romualdez, alas 2:00 ng gabi, ng hapon. Tapos ito, cash out naman, June 27, 2024. Cash out, 1 billion sa bahay ni Romualdez, 9:53 p.m. Tapos, November 29, 2024, cash out, 1 billion deliver sa bahay ni Romualdez, alas 8:54 ng gabi. Tapos, January 8, 2024, 30 luggages, 1 billion deliver sa bahay ni Martin Romualdez, 8:40 p.m. Tapos, June 14, 2024, 1 billion ulit dineliver sa bahay ni Romualdez, alas 7:56 ng gabi. Tapos, ito yung listahan ng petsa. Nagsimula sa September 1, 2022, 450 million
September 2022, 550 million. So naging 1 billion. Sa September ulit, 2022, September 26, 661,327,500 pesos. Tapos October 5, 500 billion. October 15, 500 million. November 11, 1 billion. November 18, 500. So, yun lang po ang pinapakita ko sa inyo. No? Dami dyan, no? Total of sa 2025, may nakalagay na 55 billion ang dineliver lamang sa bahay ni Romualdez. 55 billion, 418,874,054 pesos. Ang dineliver, no, tandaan nyo, no, nagalit si BBM, pinatawag niya si Saldico, pinatawag niya si Martin Romualdez, at si Toby Chanco, sa harap ni Toby Chanco, minura ni BBM si Romualdez at saka si Saldi. Ang sigaw nasalita ni BBM ay, ilang Ferrari pag gusto niyo bilhin? Ilang bahay pa sa Forbes Park gusto niyo bilhin? Ilang pera pag gusto niyo? Yun ay November 24, 2024. Kaya nag-utos si BBM na ibigay na lang ni Saldico direkta ang pera kay Yusik Jojo Cadiz, Attorney Jojo Cadiz, na empleyado ni Bongbong mula ng gobernador pa siya sa Ilocos Norte. So talagang mapagkatiwalaan niya sa mga sikreto. Kaya 1 billion to 2024 ay binigay ni Saldico ang 200 billion kay Jojo Cadiz. December 5, 2024, binigay ni Saldico ang 800 billion kay Jojo Cadiz. At tandaan ninyo, ladies and gentlemen, pag dumating si Saldico sa Pilipinas, sabog na ang bahay tae ni Bongbong Marcos dahil kompleto sa ebidensya si Saldico. Yan lamang po aking masasabi. Kaya hindi muna ako magbabasa ng inyong mga comments kasi marami dito bumabati ko sa akin. Tinatawag ko bangag. So, bahala na kayo kung maniwala kayo hindi. Basta pinipresenta ko lang kung ano nangyayari. At ang aking opinion, magnanakaw talaga si BBM. Wala nang iba. Yan lamang po ang pinaka-opinion dyan. No more, no less. Kasama niya sa sindikato si Romualdez na pinsang buo niya. Kaya, yan ang dahilan kung bakit napakataas ng tinatawag na allocable budget. 15 million kay Sandrico para Sandrico. Si Sandro Marcos na kamukha ni Bongdasa at 15 billion sa kanya at 14 billion naman kay Romualdez. So ibig sabihin, sa panahon nila, ang mga lugar na umaasenso ay Ilocos Norte at saka Leyte. Wala tayong magagawa. Sila ang humahawak ng renda ng pamahalaan. Yan po ang atin. Magandang hapon po.